So this is a simple illustration of the effect of inflation. Dati, yung 1,000 pesos can afford a basket full of items. Pero ngayon, ilang items na lang kaya ang kakasya sa 1,000 pesos mo. Kaya consider investing sa mutual fund. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ano bang ibig sabihin ng NAVPS. Ang NAVPS stands for Net Asset Value Per Share. It refers to the difference between assets and liabilities over the number of outstanding shares. Ayan, so dito, sabihin na natin si Lolo, nag-invest at 1 million pesos in a mutual fund. Ang NAVPS ay 1 peso in 1994. Nagkaroon ng amnesia si Lolo. Pagbalik niya after 25 years, as of July 19, 2019, yung number of shares niya na 1 million, ang NAVPS na dating 1 peso ay 40 pesos na. So 1 million multiplied by 40 pesos is equal to 40 million. So imagine, ang kinita na ni Lolo ay nasa 39 million. So mayaman na si Lolo. Aalagaan ba natin si Lolo? So kidding aside, so yan na maganda kapag ka nag-i-invest ka, nag-grow ang money. So ang maganda sa mutual fund, it is ideal for people who are number 1, have no time to trade. Number 2, have limited amount of money. And number 3, are not an expert. Ang pera natin sa mutual fund, ini-invest po yan sa mga blue chips companies or sa mga top corporations. Kung gusto mong maging shareholder ng mga biggest companies na to, invest ka sa mutual fund. So, magandang mag-invest sa mutual fund. Number 1, it is professionally managed. Tayo ba ay expert pagdating sa pag-i-invest at pag-a-analyze ng companies na magandang mag-invest ngayon kung saan malaki ang kita? Kaya mo bang i-monitor kung kailan tataas at bababa ang presyo ng shares? So, hindi mo na kailangan problemahin ng mga bagay na ito dahil ang fund manager na and his team of analysts ang magre-research kung anong company ang magandang mag-invest. Second, affordable. Dahil sa halagang 1,000 pesos, pwede ka nang mag-open ng mutual fund mo at maging mutual fund investor. Kaya may mga estudyante akong kakilala na regularly nagagawa nilang mag-invest dahil after the initial investment of 1,000, ang additional investment na lang po ay 500 pesos. Kaya kung ikaw ay working na, walang reason para hindi ka mag-start mag-invest sa mga mutual fund. Instead na mag-spend tayo ng 1,000 pesos sa mga items na nagde-depreciate naman ang value over time, why not spend it in mutual fund? Na ikaw at ang family mo din naman ang makikinabang in the future. Third, there is diversification. So sabi nila, don't put all your eggs in one basket. Huwag mong ilagay lahat ng pera mo sa isang investment vehicle. Mahalaga na hinahati-hati natin yan para ma-minimize ang risk of losing your money. Ang maganda niyan dito sa mutual fund, diversified po ang pera natin. Ini-invest sa mga blue chips companies. So advice ko din, ikaw as a mutual fund investor, spread mo din ang money mo. Set ka money for your emergency fund. Invest ka din sa insurance. Dahil yan ang magiging income replacement kapag wala ka na, hindi magiging kawawa ang family mo. Maganda din na mag-invest ka sa bonds. Dahil sa stocks, bumababa ang pera po natin dyan. So sa bonds, hindi. Dahil interest income po yan. Kumikita tayo mula sa pagpapautang, kaya may guarantee interest income na nare-receive tayo. And a portion of our money, pwede ding i-invest sa mga real estate. Alright, so number 4, napaka-convenient na ngayon mag-invest, lalo lahat po ay online na. So, you don't need to study or time the market. What investors need to do is invest regularly. So, kapag ka nag-i-invest ka, pwede kang magbayad through banks, deposits, bank transfers, GCash, Palawan Express, etc. So, it is really a stress-free investing. So, number 5, liquidity. Mutual fund investors can redeem their investments anytime. So, pwede mong i-withdraw ang money mo sa mutual fund anytime na kailanganin mo siya.
Expect the money within 7 banking days from the date of redemption request. Pero paalala ko lang na kapag nag-i-invest po tayo, long term po ito. Kaya dapat as much as possible, hindi ka palaging nagwi-withdraw sa investment mo. Set aside money for your emergency fund para maiwasan mag-withdraw sa mutual fund. Ayan, so number 6, lahat ng kikitain mo sa mutual fund po ay non-taxable. It's tax-free as stated in RA 8424 or Tax Reform Act of 1997. Number 7, safety and security. So, ang SEC or Securities and Exchange Commission ang responsible sa paghahabol sa mga scam companies. Kapag kami nababalitaan tayo mga scam companies, sila po ang nagpapasara ng company na yun. Part ng responsibility nila ang pagmomonitor ng mga mutual fund companies. Meron silang mga financial reports. They have copies din ng mga board of directors of the company. So, ang mga mutual fund po ay may mga restrictions. So, dito, ang fund manager hindi allow na mag-invest more than 10% sa isang company gamit ang pondo nito. Kahit nasabihin natin malaki ang kita ng Ayala Company this year, hindi niya pwedeng i-invest more than 10% of its assets sa Ayala. Pero malapit na ding baguhin ito na instead na 10%, gagawing 15% ng SEC. Same pa din, hindi i-allow ng SEC na more than 15%, i-invest ito sa isang company lang. Next, safety features of mutual fund. Pinapakita na hindi pwedeng umabuso ang fund manager or ang mutual fund company na ang gagawin nila, mas malaki ang kanilang expenses over sa kinikita nito. Dahil monitored po yan ng SEC. Hindi pwedeng lumagpas ng 10% of previous year's net asset. Sumunod, they cannot borrow without 300% asset coverage. Pwede silang umutang kung ang asset nila ay 3 times ng amount na uutangin nila. Let's say for example, kung gusto nilang umutang ng 100 million, dapat ang kanilang asset nasa 300 million. Kung wala naman po, hindi pwedeng mangutang. And lastly, not covered by PDIC RA 3591. Unlike sa bank, covered maximum of 500,000. Pero sa mutual fund, hindi covered dahil subject yan sa price fluctuation ng mga local companies and depende sa performance ng economy. So kung gusto mo mag-invest sa Jollibee, hindi ka pwedeng pumunta sa Jollibee cashier at bumili ng shares. Kailangan mo dumaan sa mga brokerage companies. So ang IMG ay isang brokerage firm. Tied up to Ramver para ma-distribute ang mga mutual fund dito sa Philippines. So who are the founders of IMG? IMG was founded by Engineer Bart Borja, Dr. Joen de las Peñas, and Engineer Noel Arandilla. Kilala niyo po ba yung babaeng kasama nila? Yes, she's none other than Ms. Corina Sanchez Rojas, the Ambassador of Goodwill for Financial Literacy. So ang IMG po kapartnered ang Ramver Financials. Ang President and CEO po nito ay walang iba kung hindi si Boss Rex Mendoza. This is the largest distributors of mutual funds in the Philippines today. Si Boss Rex po ang Director of Globe Telecom. Siya din po ang former President and CEO of Philam Life, Chairman of Ayala Land International Sales Incorporated, President of Ayala Land Sales Incorporated, and Avida Sales Corporation. Alright, so ang nakikita nyo po ngayon ay ilan sa mga kinikater na mutual fund ng Ramver Financials with partnership with IMG. So, andyan po ang Soldivo Funds na as low as 1,000 pesos, pwede ka na mag-open ng account. ATR Kimeng, Malaysian company na top performing po yan. Phil Equity, FAMI, Philam Asset Management Incorporated, and Sun Life Asset Management. So, sa Sun Life, hindi po natin kinikater yung kanilang insurance. Dun lang po tayo sa kanilang investment. So, with IMG, we bypass the middleman. So, kung ikaw yan, tapos member ka ng IMG, you will enjoy all the membership benefits. And meron ka ng access sa iba't ibang mga financial companies at na-enjoy mo ang mga discounts from the financial products that you buy. So, with IMG, one-stop shop po tayo.
We are connected with 30 plus mutual funds in the Philippines. So dito, you bypass agents at hindi mo na kailangan lumapit sa mga broker dahil ikaw na mismo ang kikita sa mga financial products na binibili mo, hindi na ibang tao. So, yung kaninang binanggit ko, investment. So, with IMG, meron din po dito mga financial products like sa healthcare, life insurance, real estate, general insurance, allied financial services na meron ka ng direct access. So, ang mga IMG members enjoy zero entry fee or zero sales load fee for all mutual fund investments. So, you can now buy more shares with your money. At bukod pa sa walang processing fee, unlimited pa po ang mga seminars na pwede mong attenan dito. Libre lifetime. At habang na-enjoy ng mga IMG members ang kanilang 0% sales load fee, sa mga non-members, they will be charged 3.5% to 5% sales load fee every time na mag-i-invest sila. So imagine if you are investing monthly at 20,000 pesos, it would cost you 8,400 pesos to 12,000 pesos in 1 year. It's higher than inflation rate. That is why the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. So be an IMG member and be part of the community of savers and investors.